Amen. Palakpakan muna natin ang Panginoon ngayong umagang ito. Hallelujah. Tayo pa'y manalangin. Hallelujah. Jesus, we thank you sa kabutihan mo. Panginoon, samahan mo kami, O Diyos, sa tuturo mo sa amin ngayong umagang ito. May this be understood by our hearts, by our soul, by our spirits. Ikaw lamang mataas, Panginoon. Patawarin mo kami sa lahat na aming kasalanan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Jesus. Amen. Amen. So, nasa week number 9 na po tayo. Dalawang topics na lang ito in our Kingdom Calling series. At kailangan kong huminga ng kaunti kanina dahil huminga din po kayo ng kaunti dahil medyo mabigat po ang topic natin ngayong umaga. Sa mga advanced readers dyan at nagbabasa ng kasunod, makaka-relate kayo sa sinasabi ko na mabigat itong topic na ito dahil isa ito sa pinakamabigat na topic ni Jesus because sa kasunod na babasahin natin, si Jesus ay meron ng frustration sa nangyayari sa kanyang paligid. So maalala natin last week in our series ay galing tayo sa tanong ni John the Baptist. And ngayon po ay nasa Matthew chapter 11 na tayo, verses 20 hanggang 24. Ito pong mga verses na ito ay 5 lang, pero napakabigat po ng pagkakabitaw ni Jesus sa mga salitang ito. And I will read in English Standard Version bago tayo magpatuloy at himay-himayin natin ito. Basahin muna natin ito. Okay po. Matthew chapter 11, verses 20 to 24. Then he began to denounce the cities where most of his mighty works had been done, because they did not repent. Woe to you, Chorazin! Woe to you, Bethsaida! For if the mighty works done in you had been done in Tyre and Sidon, they would have repented long ago in sackcloth and ashes. But I tell you, it will be more bearable on the day of judgment for Tyre and Sidon than for you. And you, Capernaum, will you be exalted to heaven? You will be brought down to Hades. For if the mighty works done in you had been done in Sodom, it would have remained until this day. But I tell you that it will be more tolerable on the day of judgment for the land of Sodom than for you. Salamat, Panginoon, sa mabigat na salita na ito. Alam ko medyo confused kayo sa binasa natin because there are a bunch of city names and iisa-isahin po natin ito, pero isulat ninyo agad sa inyong mga notes, sa mga nagno-notes dyan, when wonder becomes wasted. When wonder becomes wasted. At ang topic natin ngayong umaga is called, Woe to the Unmoved. Sabihin mo nga sa katabi mo, unmoved. Sabihin mo sa katabi mo, unmoved. Yan. Woe to the unmoved. And I hope you're ready for this, because this is actually very heavy. And to be honest, I am both excited ngayong umagang ito and nervous about this topic. Kahit kagabi pa, kada sulat ko ng isang point, lumalabas muna ako para mag-yossi break. Hindi man nag-yossi. Nag-yossi break sa labas, nasa bigat. Hindi. Huminga-hinga muna ako sa labas, nagtimpla ako ng kape because this is very heavy. Okay? So ready niyo po yung mga sarili niyo, church. Let's get to it. Woe to the unmoved. Bago tayo magpatuloy, tingnan muna natin yung salitang woe. Okay? Kasi nung napanood ko sa yung season 5 ng The Chosen, nasa na ba kayo? Nung nagalit si Jesus sa mga Pariseyo, tama ba ako, season 5 ba yun, yung nagharap na sila? Di ba talagang paulit-ulit na Jesus itong sinasabi, and in the scriptures itself, you will encounter this word many times, yung salitang woe. Pero tingnan natin kung ano ba yung gamit ng salitang ito, because we see Jesus use this many times at kailangan natin to better understand kung ano ba yung tinutukoy ni Jesus. So pag sinabing woe, okay, it is a deep expression of sorrow, distress, and anguish. Tatlong klase, okay? Merong sorrow, ito yung malalim na uri ng kalungkutan. Distress,
Ano pag sinabing distress? From the root word stress. Di ba? Parang medyo nagugulo na yung damdamin mo and meron ng anguish. Okay? Pero bukod doon, it is actually a warning of divine judgment dahil sa kasalanan at sa unrepentance. Okay? Because of sin and unrepentance. Come on, sin is one thing. Sabi ng Bible, lahat tayo makasalanan. Pero unrepentance, that is heavy. Okay? It is a signal that something is terribly wrong. Merong mali na hindi kailangan i-ignore. Pag sinabi ni Jesus na woe to you, ito yung tinutukoy niya. And now that we know the meaning of this, gusto ko maramdaman nyo yung emotion and yung tension nitong 5 verses nito dahil napakabigat po nito. And when Jesus says, woe to you, you will have to feel His personal sorrow, distress, and anguish towards doon sa tao o doon sa lugar na pinagsasabihan niya ng salitang ito. Woe to you. And have you ever been amazed about someone na nakaranas ng presensya ng Diyos, have been a witness to many incredible miracles na ginawa ng Diyos, to many things na ginawa ng Diyos na pagbabago, transformation, promises na nangyari, and then their lives are unchanged. Have you seen people na ganito? Or maybe, nandun ka sa stage na yon na nakita mo yung milagro ng Panginoon, nakita mo kung paano siya kumilos, naramdaman mo siya sa worship, nakita mo kung paano siya magturo, nakita mo kung paano siya magbago, and then you walk away unchanged. And when Jesus says, okay, woe to you, masyado po itong masakit. And maybe these people, they heard the truth plainly. Maybe they saw beauty in action sa ginagawa ng Panginoon. Maybe they watched a miracle unfold katulad na nangyari sa atin last time dito sa church na ito. Meron po tayo ditong record of miracles. Kung gusto nyong basahin, hingin nyo kay Ate Harvey na hindi niya pa pinapublish hanggang ngayon. Okay? Meron kasi mga tao who has witnessed these things but their hearts are still unmoved. Sabihin mo ulit sa katabi mo, unmoved. At meron mga times na gusto mo silang hawakan and to shake them and tell them, how could you not respond to Jesus? Kasi dito natin makikita si Jesus in Matthew chapter 11 verses 20 to 24, not the gentle Jesus, not the softly inviting, but the rebuking Jesus. Okay? Frustration, He is rebuking these people, not because He doesn't care about them. Hindi dahil hindi sila mahal ni Jesus or hindi dahil wala nang pakialam sa kanila si Jesus. On the other hand, He is rebuking them because He cares so much about them na nasasaktan si Jesus sa nangyayari. He sees what is happening, He cares deeply, at nasasaktan si Jesus. And He looks at these cities where He did most of His mighty works and sees, ang nakita ni Jesus sa mga lugar na ito are cold hearts, hardened spirits, and people unmoved by grace. And so, Jesus spoke the words, woe to you. Okay, pasok tayo sa ating mga points dahil I hope you feel the tension in these verses today. Okay? Number 1, the tragedy of unrepentant exposure. Paki-note po sa inyo mga notes. The tragedy of unrepentant exposure. Para mabalikan nyo. Punta tayo ngayon. Isa-isahin natin itong mga verse. Okay, verse 20. Then, He began to denounce the cities where most of His mighty works had been done because they did not repent. So, nagsimula si Jesus na i-denounce. Pag sinabing denounce, okay, siguro ang malapit na word sa Tagalog ng denounce ay itakwil. Okay? Sinabing denounce, okay? Ito yung bagay na to. And then He began to denounce these cities. Yung cities na tinutukoy dito ay 3. Okay, nandiyan yung Chorazin, nandiyan yung Bethsaida, at nandiyan yung Capernaum. Kung hindi mo naiintindihan yung context nito, ipapaunawa ko sa iyo kung gaano kabigat yung sinasabi ni Jesus.
Okay? Yung tatlong city na to, yung Chorazin, yung Bethsaida at yung Capernaum, hindi sila spectator sa ginawa ni Jesus. Hindi sila tagapanood sa ginawa ni Jesus. Remember, sa mga topic natin na nakaraan, si Jesus, okay, nagpagaling siya ng mga may sakit. Okay, may mga pilay na nakalakad, may mga bulag na nakakita, mayroong mga pinalaya sa bondage ng masamang espiritu. At itong mga taong ito, hindi sila spectator, sila yung recipient ng miracles ni Jesus. Okay? Para maintindihan niyo yung frustration ni Jesus. They were front row witnesses at sila mismo yung recipient ng ginawa ni Jesus. Sila yung mga privileged and highly favored na cities. Okay? Kasi sila yung una nakatanggap. Ito yung mga lugar kung saan nagturo si Jesus, kung saan siya nagpalayas ng mga demonyo, kung saan siya bumuhay ng patay. Okay? Chorazin, Bethsaida, and Capernaum. Itong tatlong city na to ay nasa area, nasa region ng Galilee. Okay? Kapag nanonood ka na The Chosen at nagbabasa ka ng 4 Gospels, you will watch this, or you will read this and watch this and hear this many times. Nasa region sila ng Galilee in the northern part of ancient Israel. And tingnan natin itong mga cities na ito. Isa-isahin natin itong mga city kung anong ginawa ni Jesus sa kanila nung nakaraan. Okay? Previously from our preachings. Para makita nyo kung ano yung frustration ni Jesus sa mga tao na nakatira dito. So Capernaum, unahin natin yung Capernaum. Okay? Ang Capernaum ang may pinakamaraming documented na miracles in the Bible. Okay? Sa Capernaum, dito nakatira sila, sino? Sino nakakaalam? Si Peter, si Andrew, si James, si John. Karamihan sa kanila nakatira sa Capernaum. This is a fishing village. Dito, pinagaling ni Jesus yung servant ng centurion. Anong pangalan niya sa The Chosen? Si Gaius, yan. Dito nangyari yung lumapit si Gaius kay Jesus, and then pinagaling yung kanyang servant sa Matthew chapter 8 or sa Luke chapter 7. Dito nangyari yun sa Capernaum. Pangalawa, dito pinagaling din ni Jesus yung mother-in-law ni sino? Sino nakakaalala? Ni Peter. Naalala nyo nung that time, nung nasa God of Miracles series tayo, nagpapagaling si Jesus, hindi ba? Then pagpasok niya sa bahay ni Peter, nakita niya yung nanay, yung mother-in-law, yung nanay ng asawa ni Peter, and then nakahiga siya na may sakit, tapos hinawakan niya yung kamay, tapos biglang bumangon, di ba? Instant bumangon, tapos nagluto na, nag-prepare na agad. Siya yun. Yun ay ginawa ni Jesus sa Capernaum. Okay? Tapos pagkatapos noon, kung maalala ko, ay naghihintay lang yung mga tao, nagsugudan doon yung mga tao kasi nalaman nila na nandun si Jesus. So bukod doon, sobrang daming pinagaling ni Jesus na sumugod doon sa bahay. Sabi doon, dinala nila yung mga kaibigan nila na inaalihan ng demonyo. Sabi ko sa inyo nakaraan, hindi ko alam kung paano nila ginawa yon dahil kung nakakita na kayo ng sinasapian ng demonyo, hindi nyo kayang, tara, punta tayo kay Jesus. Hindi ganon. Okay? Ikaw, bit-bit nila yon o kung nakabag ba sila, nakapasok sa sako o ano man. Okay? Dito rin nangyari yung naalala nyo si Jerome? Wala sa Bible yun ha. Okay, na tayo na nagbigay ng pangalan. Yung ibinaba siya sa bubong. Yung paralitiko, hindi siya nakakalakad, dinala siya ng mga kaibigan niya, binutas nila yung bubong, ibinaba nila yung kaibigan nila sa harapan ni Jesus galing sa bubong. And then sabi ni Jesus sa kanya, pinadala sa kanya yung kanyang higaan, lumabas siya na naglalakad doon sa pintuan, galing siya sa bubong. Doon din ito nangyari sa Capernaum. Dito rin nangyari yung casting out ng unclean spirit in the synagogue sa Mark chapter 1 at sa Luke chapter 4. Okay? Yung nag-cast out ng demon si Jesus in the middle of a Sabbath teaching. Dito rin, nagpagaling at ng maraming may sakit, ng maraming sinasapian ng demonyo. Mababasa niyo yan sa Luke chapter 4, Mark chapter 1. Dito rin, pinagaling yung son, yung anak ng official, ng royal official sa John chapter 4. Who was healed from a distance. Yung hindi na pinuntahan ni Jesus, dito din yan, okay? And then Jesus referred to Capernaum, doon sa verse natin in Matthew chapter 11, verse 23, a Capernaum is a place where many mighty works had been done.
Kaya dito natin makikita kung gaano ka-accountable ang Capernaum kay Jesus. Kasi maraming ginawa si Jesus para sa kanila. And then when we go, okay, tanong tayo sa Bethsaida. Pagdating sa Bethsaida, nandito yung healing of a blind man in Mark chapter 8. Kung gusto nyong basahin lahat ito mamaya, go on and take note sa mga verses na to. In Mark chapter 8, yung healing of a blind man, okay, dinala ni Jesus yung lalaki outside of the village and healed him in stages. Isa sa mga pinaka-unique. Basahin ninyo, hindi ko kayo i-spoil. Mark chapter 8, 22 to 26. Mamaya sa inyong mga devotion time. Okay? Yung healing of the blind man, isa sa pinaka-unique na ginawa ni Jesus. Sa Bethsaida din ginawa yung feeding of the 5,000. Okay? So hindi isang tao lang ang nakaranas ng kapangyarihan ni Jesus sa mga lugar na ito. Halos buong syudad sa Capernaum, sa Bethsaida, ang nakaranas ng kabutihan ni Jesus. Yung feeding of the 5,000, yung bilang na 5,000 na yun, mga lalaki pa lang yun, according to the Bible. Okay? Hindi nila binilang yung mga babae, hindi nila binilang yung mga bata. So, sobrang dami ng mga tao nito, and Jesus fed them all at nakinig sila sa mga turo ni Jesus. Yung miraculous multiplication ni Jesus mula sa, ano yon? Sino nga ng mga Sunday school teacher dito, ang tuturo sa mga bata? Ilan yung pagkain? 5 tinapay. Ano ang tinapay yun? Spanish friend. 5 tinapay at 2 isda that fed 5,000 people. Dito ginawa ni Jesus sa Bethsaida. Also in Bethsaida, para lang alam niyo in the background, dito tinawag ni Jesus si Philip, si Andrew, at si Peter. Okay, in John chapter 1, verse 44. Indicating na si Jesus ay nag-spend ng significant time in Bethsaida. Yung Chorazin, okay, hindi natin sila masyado makikita yung recorded name nila in the Gospels, but in Matthew chapter 11 and Luke chapter 10, Jesus says that mighty works were done there. Remember, in John, sabi ni John, Jesus did many other signs which are not written in the book. Ibig sabihin, sabi kasi niya, kung isusulat daw lahat ng ginawa ni Jesus, kulang daw ang lahat ng libro sa buong mundo para i-contain lahat ng ginawa ni Jesus. Okay? So kung may mga nangyari at sobrang, sure tayo na maraming nangyari sa Chorazin, pero hindi na yun na-record. But ang point ko dito is, mighty works have been done for them. So ang issue dito ay hindi lack of evidence. Frustrated si Jesus sa kanila, and Jesus is rebuking them because of their unrepentant. Dahil hindi sila tumalikod sa kasalanan. When in fact, Jesus did everything for them. Okay? Ang issue dito ay hindi lack of evidence. Ang issue po dito is lack of repentance. Hindi sila tumalikod sa kasalanan. They saw the works, but they didn't turn. They heard the truth, but they didn't bow. They were amazed by Jesus, but they were not convicted. Ito yung tragedy na pinag-uusapan natin ngayong umagang ito. Ito po yung gusto kong maunawaan ninyo. You can be near the power of God and still be far from the heart of God. Pwede ba yun, Pastor? Yes. Pwede bang maranasan ng kapangyarihan ng Diyos? But if your heart is unrepentant, malayo ka pa rin sa Kanya. Hindi porket nakakaranas ka ng kapangyarihan ng Diyos, ng miracles niya in the team, in the church, that is equal na doon sa estado ng puso mo sa harapan ng Diyos. You can be near the miraculous signs, the power of the Holy Spirit, and you can still be far away from the heart of God. Let that sink in for a while. Proximity to Jesus is not equal to transformation. Again, proximity to Jesus is not equal to transformation. Exposure to the truth does not guarantee repentance. Kaya po meron tayong response na kailangan gawin sa Diyos. Because you can hear the truth and not be moved at all. Minsan kasi masyado na tayong komportable sa presence of the miraculous
without letting it move us into repentance. Alam mo yun, pupunta ka lang, pupunta na naman kami sa church. Excited ako, maranasan na naman ang presensya ng Diyos in worship. Naranasan na naman, makakaranas na naman ako ng miracles. And then when you are alone, when God evaluates your heart, pag tinignan niya yung puso mo, you are unrepentant. At hindi ka pa rin pala tumatalikod sa kasalanan mo all this time. Is it heavy? Amen? Kung nasasaktan kayo, you're in the right place. Dahil ako ang unang nasaktan. Number 2, the indictment of the spiritual apathy. Yung apathy na yan, it is a word na very familiar to me because I was a man sa luma kong buhay filled with apathy. Okay, pag sinabing apathy, ito yung mga tao na parang, ano mo yun, wala naman silang gustong mangyari sa buhay nila. Okay, apathetic ang tawag sa kanila. Verse 21, Woe to you, Chorazin! Woe to you, Bethsaida! For if the mighty works done in you had been done, mayroon na naman ditong dalawang city, in Tyre and Sidon, they would have repented long ago in sackcloth and ashes. But I tell you, it will be more bearable on the day of judgment for Tyre and Sidon than for you. Meron ng comparison si Jesus, okay? So naunawaan nyo na kanina kung ano yung Chorazin, kung ano yung Bethsaida, at ano yung Capernaum. Ito yung mga lugar kung saan gumawa si Jesus ng miracles. Amen? Ito yung mga lugar na mababasa mo when you read the four gospel. Yung Tyre at yung Sidon, ipinasok ni Jesus sa usapan, pero ngayon mababasa na naman natin, okay, yung salitang woe. Sinabing woe, hindi lang siya basta sorrow, okay? It is judgment wrapped in grief. Ito ay pahuhusga na sa kanila na nakabalot, na nagigrieve na yung puso ni Jesus at this time. Jesus isn't indifferent, okay? At this time, He is broken, He is frustrated, and He is pierced. Itong mga bagay na nangyayari na ito, tumatalab sa puso niya at nararamdaman ni Jesus. That is why they're calling them out. That is why Jesus is calling them out. Alam niyo, puntahan natin itong dalawa. Okay? Kasi yung tatlong city, yung Chorazin, yung Bethsaida, at yung Capernaum, hindi ito city na pagano. Okay? Ito yung this is the people of Jesus. These are Jewish cities. Okay? In the area of Galilee. Ito yung mga syudad kung saan nakatira yung mga Israelita. People who should have known the scriptures long ago. People na nagbabasa ng mga pangako ng Diyos. People who are waiting for the Messiah. Ito yung mga nakatira dito sa lugar na to. Okay? Sa tatlong city na to. Pero nung nagpakita sa kanila yung katotohanan through Jesus, para silang inantok lang doon sa katotohanan and they neglected the truth. At ngayon, meron ng comparison. Ikinompare sila ni Jesus sa Tyre at Sidon. Ngayon, ano ba yung dalawang city na to? Para mas maunawaan ninyo, ang Tyre at ang Sidon ay hindi Jewish cities. Ang Tyre at ang Sidon in the region of Phoenicia, ito ay mga Gentile cities. Ang Gentile po, ang Gentile ay tawag ng mga Hudyo sa mga hindi Hudyo. So kung hindi ka Israelita, automatic ikaw ay Gentile. So tayo sa Pilipinas, we are Gentiles, okay? Kung titingnan nila. Yung mga nakapaligid sa kanila na hindi Israelita, they are Gentiles. And ang Tyre at Sidon, they were Gentile cities located along the Mediterranean coast sa region ng Phoenicia, which is now, ito yung pagtitingnan mo ngayon sa mapa, this is the modern day Lebanon, okay? They were outside of Israel and often used, kung mababasa mo yung pangalan nila ng Tyre at ng Sidon sa Bible, gagamitin lang yung pangalan ng dalawang city na ito bilang example ng paganism, ng pride, at ng idolatry. Kasi kung naalala nyo si Baal, sino nakakalala ng pangalan na Baal? Yung Diyos-Diyosan. Di ba? Yung mga lagi nilang iniskit, yung kay Elijah, yung nag-contest yung mga prophets of Baal versus kay Elijah. Okay? That Baal, yes, that Baal, siya yung Diyos-Diyosan ng Tyre at ng Sidon. Okay? So it is a place of idolatry,
It is a place of pride. It is a place of sin. It is a place of rebellion against God. These cities are Gentile cities known for idolatry and arrogance. Nagyamayabang sila sa Diyos dahil iba ang Diyos-Diyosan nila. Okay? And He says, ito kasi yung masakit dito. Yung babalikan natin, Jesus said sa verse 21, they would have repented long ago in sackcloth and in ashes. Sabi ni Jesus, alam nyo, kung ginawa ko sa Tyre at sa Sidon, lahat ng miracles na ginawa ko para sa inyo, matagal na silang nagsisi. Nakita nyo kung gaano kasakit yon? These people, these are supposed to be the people who are near to God. And then these people, ito yung mga tao na rebellious against God, at sabi ni Jesus sa kanila, kung sa kanila ko na lang ginawa, yung ginawa ko para sa inyo, matagal na silang nagsisi. They would have repented long ago in sackcloth and ashes. Kaya gusto ko ulit ipaalala sa inyo that proximity to the truth doesn't guarantee repentance. It also reveals God's heart for the humble regardless of your background. Okay? Ang pinakamahalaga sa Diyos is that your heart is humble sa harapan niya. That when these things are done for you, hindi ka magmamatigas in pride, kung hindi magbabalik loob ka sa Kanya, and then you will surrender everything. And you would repent from your sins and turn back to Him. It is as if Jesus is shouting that, alam niyo kung ginawa ko sa kanila yung ginawa ko para sa inyo, they would have wept. They would have torn their clothes. Ito yung kultura nila eh. Pupunitin nila yung mga damit nila, lalagyan nila ng abo yung kanilang ulo. Kung ginawa ko sa kanila yung ginawa ko para sa inyo, they would have repented. They would have fasted. They would have been in their knees, saying sorry to God and turning from their ways. Pero kayo, na ginawa ko para sa inyo lahat, you stayed the same. I hope you feel the weight nung binabasa natin ngayong umagang ito, because spiritual apathy is not harmless. It is actually condemning. Okay? It is damning. Spiritual apathy is not harmless at all. When we stop being amazed by grace, kapag naging familiar na sa'yo lahat at hindi ka na humahanga sa kabutihan ng Diyos, and that when you hear His words, when you see the miracles, when you experience the outpouring of the Holy Spirit and you are unmoved, you are declaring judgment upon yourself. When we stop being amazed by grace, when we stop being broken by sin, when we stop trembling at the Word, para din tayong Chorazin, Bethsaida, at Capernaum. Amen? This is very heavy. Number 3, the danger of prideful familiarity. Pasok tayo sa verse 23 and 24. Dalawa na lang po ito. The danger of prideful familiarity. And you, Capernaum yung pinakamalapit kay Jesus. Okay? Dito, yung pinakamadaming recorded na ginawa ni Jesus in the city of Capernaum. Dito, yung pinakamadaming time na in-spend si Jesus with the people and with the disciples in Capernaum. And for Jesus to pinpoint them in verse 23, I think you know what Jesus is thinking and saying. Sabi niya sa verse 23, and you, Capernaum, will you be exalted to heaven? Tinanong niya. Will you be exalted? Sa langit ka ba pupunta sa tingin mo? Sinagot ni Jesus sa kasunod, you will be brought down to Hades. You will be brought down to hell. For if the mighty works done in you had been done in Sodom, may napasok na naman na isang pangalan ng city. Okay? Yes, that Sodom, sa mga nagbabasa ng Bible, tama ang iniisip nyo, yung Sodoma na yon. Yes? If the mighty works done in you had been done in Sodom, it would have remained until this day
But I tell you, it will be more tolerable on the day of judgment for the land of Sodom than for you. Capernaum is the base of Jesus pagdating sa ministry. Sila yung may pinakamatinding access kay Jesus. Sila yung may pinakamatinding nailawan ni Jesus. But they also have the greatest pride. Sabihin mo sa katabi mo, pride. Sige, laksan mo, pride. Yan. Gising pa. Gising pa ba yung katabi mo? O nag-iisip na sa sarili niya? Sobrang talas kasi ng tone ni Jesus dito sa sinasabi niya. Kasi nung una, i-compare niya sila sa Tyre and Sidon. So kung hindi pa yon painful enough, kung hindi pa yun masakit, para sa kanila, nag-bring up na naman si Jesus ng pangalan ng isang city, which is Sodom. Yes, that's Sodom. Alam nyo, when you go back into the Old Testament, sino nakabasa na? Sino yung alam yung Sodoma at Gomorrah? Sodoma at Gomorrah, okay? This is sin city. Okay? Laganap dito yung rape. Laganap dito yung pagpapalit ng kasarian. Okay? Laganap dito, kung gusto nyong basahin kung gaano ka-messed up tong city na to, buksan nyo yung mga Bible in the Old Testament. Okay? Gusto nilang gahasain kahit lalaki. Yes. Palabasin ka nila sa bahay. Aabangan ka doon ng mga lalaki din. Ganon katindi yung kasalanan sa Sodoma. Okay? And because they did not repent of their sins, yung Sodoma, hindi sila nagsisi sa kasalanan, sinunog sila ng Diyos with fire and brimstone. Okay? Tinupok sila ng Diyos yung dalawang syudad na yon, yung Sodom at yung Gomorrah. Kaya sa panahon ni Jesus, wala na ang Sodom. Okay? Lumabas lamang doon ano pangalan? Si Lot. Okay? Si Lot, sinasama niya si Abraham. Tapos yung asawa niya, ligtas na sana, lumingon pa. Ang instruction ni Jesus, wag kang lilingon. Paglingon niya, naging ano siya? Sino nakakaalala? Asin, yes. Paglingon niya, naging asin siya. Kaya ang dami ko nakikitang memes nito na yung kumakain daw sila pagkatapos ng sunugin. Tapos, sarap nito. Anong pinampalasa mo dito? Tapos nagkatinginan silang dalawa ni Abraham. Inuwi pala yung asin, yung asawa niya. May napanood akong ganun tawa ko ng tawa. Hindi maintindihan na atipid niyo ba't ako tumatawa. Kakaiba kasi yung humor ko pag sa ganun. Kasi kung ako nandoon, iuwi ko din yun. Di ba? Sayang naman. Okay? So yes, that's Sodom. Pinapasaya ko lang kayo ng konti kasi ang bigat na ng atmosphere natin. That's Sodom, okay? Because of... Okay, ito yung gusto ko maintindihan ninyo ngayon. Ang Sodoma ay nagkakasala dahil sila ay ignorante sa katotohanan. Hindi nila alam ang katotohanan. Wala doon, wala silang Jesus. Wala doon ang God the Father. Okay? Hindi sila kinokontak. Pero nung nakita yung kasalanan nila, nag-contact ang Diyos sa kanila one time. And kinall out sila para magsisi sa kasalanan. Pero you can see that yung kasalanan na meron sila, okay? Ganito ang sistema in the Old Testament Naalala niyo yung Nineveh, yung kay Jonah. Di ba nung nakita ni Jesus ng Diyos, ng Yahweh, yung kasalanan nila, kinall out din sila through Jonah. Pero sila nagsisi sila. Amen? Bumalik sila sa Diyos, nagsisi sila, buong syudad nagsisi. Ang Sodoma hindi. Pero yung pinanggagalingan ng kasalanan nila is because of ignorance. Kasi ganun na yung sistema ng buong syudad nila. Okay? Nung tinawag sila para magsisi, hindi sila nagsisi. Pero ang Capernaum, lunod sila sa kasalanan kahit meron silang Jesus. Nakita niyo yung pinagkaiba ng Sodoma at ng Capernaum. Ang Sodoma, nagkakasala sila because of ignorance. Ang Capernaum, nagkakasala sila kahit na alam nila ang katotohanan. Kahit na ang daming ginawa ni Jesus na miracles in that place, they were still in sin. Capernaum sinned in proximity. At ito yung warning. The more truth we receive, the more accountable we become. Sabi ko sa inyo,
Pagka mas marami ka ng alam sa katotohanan ng Diyos, every time your understanding of God deepens, every time your mind is enlightened by the Word of God, you become accountable to what you hear. You become accountable sa mga bagay na nalalaman mo. At for Capernaum to be still in sin, after everything Jesus had done for them, you had to understand kung bakit ganon ka-frustrated yung puso ni Jesus about them. Kasi kung babalikan natin, nang binring up ni Jesus yung pangalan na Sodom, again, if the mighty works I have done for you, Capernaum, ay ginawa ko para sa Sodoma, hindi sana sila nasunog. And they would still be a city to this day. Nakita niyo kung gaano katindi yung sinasabi ni Jesus? Kung lahat ng ginawa ko sa inyo, para sa inyo, ay ginawa ko para sa mga taga-Sodoma, sigurado si Jesus na nagsisi ang mga taga-Sodoma. So they were compared now to this ancient city na kilalang-kilala ng mga nakapaligid sa kanila na tinupok ng Diyos because of their sin. And Jesus said, Sodom would have remained until this day. At ito yung mas matindi sa verse 24, but I tell you that it will be more tolerable on the day of judgment para sa Sodoma kesa sa iyo. Church, we are not talking about cities today. We're talking about you. We're talking about the state of your heart. And this is a warning na lahat na natatanggap nyo na katotohanan, you're accountable if you will repent, if you will stay in your sin, if you will still live in sin, if you will still turn back from Jesus, o magpapatuloy ka in obedience sa Kanya. Ang sarap natin, lagi natin tinuturo mga paborito nating quotes, hindi ba? To whom much is given, much is required. Yun daw mga mas pinagpala, mas matindi, hindi ba? Sabi ni Spider-Man, ang sabi ni Spider-Man, ay ni Uncle Ben kay Spider-Man, with great power comes great. Yun din yung essence nito di ba? To whom much is given, much is required. Pero paborito lang natin sabihin yan when we're talking about blessings. Pero it is also true about the revelations of God. It is also true about repentance. Okay? Marami na tayong narinig na mga preachings, na mga sermons. Marami na tayong nabasa na kung nagbabasa ka na yung Bible. You have read your Bible. We have seen God move. Di ba? Nakita natin paano siya kumilos. Pero ito yung tanong, but are we repenting? Tumatalikod ba tayo sa ating kasalanan? Are we still even moved by God? By the Word of God, every time we hear these messages, are you still moved by these messages? O baka manhid ka na katulad ng Capernaum? Na lahat na alam niyo kung gagawin ni Jesus lahat ng miracles na ginawa niya para sa Capernaum, dito sa Alfonso, siguro araw-araw tayo magpa-party. Sigurado yung revival, walang makakaligtas. Walang makakatanggi sa revival kung lahat ng ginawa ni Jesus para sa Capernaum. Pero alam nyo, today, naandito yung revival Amen? And to tell you plainly, I tell you the truth. Hindi ko lang pala nakita ni Jesus para sa atin, okay? But we are the revival bearers in this land. Dito unang binabahan ng Diyos yung revival. Alam niyo ang sakit. Pag nilalagay ko yung sarili ko in the passage na paano kung sabihin sa atin to na Jesus? Alam niyo, City Disciples, kung ginawa ko para sa church na to, yung mga ginawa ko para sa inyo, they would have repented and moved for me. Ayaw kong umabot sa ganon. Okay? As a church. Pero on a personal level, meron sa atin dito sa lugar na to who are already in this moment. Okay?
Kaya this is a call for repentance. This is a call for turning back to God and turning away from sin before it is too late. Yung frustration ni Jesus about them, hindi ito random, okay? Hindi ito napagtripan lang ni Jesus. It is deeply personal. Kasi kung ibababa natin ito on a personal level, alam mo anak, kung ginawa ko para kay ganito, yung mga ginawa ko para sa'yo, sigurado pastor na siya ngayon. Kung ginawa ko para sa'yo, kung ginawa ko para sa kanya, yung mga ginawa ko para sa'yo, sigurado ganito na siya ngayon, ganito na siya ngayon. Nagsisi na siya sa kanyang mga kasalanan. Sigurado tumatayo na siya sa harap ng mga maraming tao. Sigurado naglilid na siya ng ganito, ng Bible studies. Sigurado marami ng mga nakarinig ng salita ng Diyos dahil sa buhay niya. Ganun ba tayo kamanhid na tumanda na tayo sa church, ang dami ng ginawa ng Panginoon para sa'yo, but still you are unmoved? If that is you right now, ito na lang, huwag na tayong masyadong magpalalim. Doon na lang tayo sa salitang unmoved. Pag sinabing unmoved, it means hindi ka na napupush sa mga naririnig mong salita dito every Sunday. O napapanood mo online, o kung saan mo man natatanggap yung word of God na pumapasok sa iyo. If you are unmoved, okay, I want you to know that Jesus is frustrated with you. Minsan kasi mali kasi yung gospel na binabasa natin. Akala natin Jesus is love. God is love and Jesus is loving. Mahal ka niya palagi. Kaya nga siya ganito, pero kailangan mo makita that sabi din sa Bible that we must not grieve the Holy Spirit. Alam niyo, when we grieve the Holy Spirit, it comes a time na baka si Jesus frustrated na din sa atin because of what we do. Pero ang gusto kong malaman nyo, it is that grace is never ending. Okay? Kahit gaano kakalalim sa kasalanan mo, when you decide to turn back to Him at kalimutan yung kasalanan mo, it is always available. It is never too late unless you dead. It is never too late kung buhay ka pa at naririnig mo tong mensahe na to. Okay? Kasi these were His people as we are. We are God's people. Amen? These were His people. Gusto ni Jesus na mag-respond sila, but their hearts were like stone. Ang tigas ng puso nila pagdating kay Jesus. And let us not be the church that hears the truth and stays the same. That hears the word of God, that witnesses the miracles, and be unchanged, and be unmoved. Let us not be the disciples who watch God move and never move with Him. Okay? Repentance is not one-time act. Repentance is essential for your salvation. Pero repentance is a lifestyle as well for your sanctification. Yes, tinapos ng Panginoong Jesus lahat ng gawa ng kasalanan when He was on the cross 2,000 years ago. But I want you to understand na ang buhay natin, proseso ito. Kung bakit merong mga times na meron pa rin tayo nagagawang kasalanan, it is because repentance is a lifestyle. Repentance is the message of John the Baptist. Repentance is the message of Jesus. For the kingdom of heaven is at hand. And it is a heart posture. Okay, ang repentance, hindi ito pagsusori lang, okay? It is a part of it, pero hindi yung kabuuan. It is a heart posture na nagsasabi na, God, search me, break me, and change me. Baguhin niyo po yung buhay ko. Ayoko ng ganito. Ayoko ng may pagmamataas sa harap mo. Ayoko ng lagi na lang palayo sa iyo. We cannot play games with the gospel. Okay? We cannot run around in circles with the gospel. We cannot grow cold under the warmth of the light. Kung totoong nasasagap mo yung ilaw na nanggagaling kay Jesus, you will not grow cold. Alam mo ba't ka nanlalamig? Tumatago ka kasi. At marami kang tinatago. Kaya ka nanlalamig. Kaya ka nawawala na naman sa church. It is because you're hiding yourself from the warmth of the light of Jesus. When you yourself are called by Jesus to be the light of this world.
But how will you reflect that light when you are hiding under a basket? Kaya ka nanlalamig. It makes sense? Kailangan natin mag-repent. Kailangan natin gumalaw. We must repent, we must move, we must tremble, and we must change. Okay? Amen? Wag natin sayangin yung wonder na ginagawa ni Jesus para sa atin in this church. Come on, City Disciples has experienced first-hand miracles many times in this place, in this church. Okay? Amen? At hindi pa tapos ang Diyos. Maniwala kayo sa akin. These miracles will go on and on hanggat tayo ay nakakonekta sa Kanya. Pero wag nating sayangin lahat ng ginagawa ni Jesus para sa atin. We must change. We must tremble. We must move. Wag tayo maging disciples who are unmoved. Hindi din-announce ni Jesus again. Jesus didn't denounce the cities because He hated them. Jesus denounced them because they refused to turn. Okay? Mahal sila palagi ni Jesus. Pero tandaan natin, binigyan tayo ni Jesus ng free will to choose for our own. Kasi love requires will. Okay? Hindi pwedeng matawag na pagmamahal kung ikaw ay pinilit. Tama? Walang pagmamahal na pinipilit. That's why it requires will. Kaya frustrated si Jesus kapag alam mo yun, pinili ka naman niya eh. Pero siya hindi mo siya pinipili eh. Okay? Amen? Jesus always chooses you. Wag nating sayangin yung wonder, yung miracles, the signs na binibigay sa atin ni Jesus. We are in the presence of our Savior and let us not be unmoved. Okay? Let us not be the disciples na umuupo sa revival pero kumakapit pa rin sa kasalanan. Let us not be the disciples who lift our hands in worship, who bow down in worship, pero yung puso mo, it never bowed down to Jesus in repentance. Okay? Huwag tayong pakitang tao. Okay? Amen? Ayaw ni Jesus niyan. Ang gusto niya, totoong mabago ka from the inside out. Kalokohan lang yung pagbabago kung panlabas. But when you allow Jesus to change you from the inside out, that is when it will become true. And that is when you will be moved by Jesus. So now I say to you, kung paano sinabi ni Jesus, now I will say, woe to the unmoved. Woe to the unmoved! But grace to the repentant. Tumayo po tayong lahat and let us respond while there is still time.